Pag-usapan natin ngayon ito hong komento naman dito ho sa hearing pa rin ng Kamara kay Congressman Acop na kung saan ang binanatan niya rito yung station commander. Bakit? Kasi ang sinasabi ni Congressman Acop, bakit doon pa dinala doon sa istasyon na kung saan doon siya nanggaling. Doon po daw dati nanggaling itong si Willie Gonzales. At posibleng maraming kakilala doon sa istasyon na yon at nagmukhang dihadong-dihado itong si siklista, itong si biker. At sinasabi naman nung pulis na may kaso daw, may kaso din daw na kaharapin. Ito hong siklista dahil daw sa kanyang pagtapik doon sa sasakyan, sa bubong ng sasakyan ni Willie Gonzales na kung saan nagkaroon daw ng dent. Ang tanong ni Congressman Acop, may labag ba sa batas yun? Labag daw ba sa batas? Panoorin natin mga kababayan. Ito ho. Alam mo, Iho, what I'm trying to point out is, yung ordinary na tao, at saka isang nagpapanggap na retired na policeman, dadalhin mo sa isang istasyon kung saan siya nanggaling. Ang tanong ito pala ha, speaking of retired policeman, mga kababayan, marami ho nagsasabi na dismiss sa pagka-police o retired. Retired dismiss. Ano ba talaga? Yan o ay naguguluhan din yung mga kongresista. Kasi nga mga kababayan, nakakuha daw ho ito ng lansam. So ibig sabihin, kapag nakakuha ka ng benepisyo, retired. Pero dismiss. Dismiss pala yung kaso niya. Panoorin natin dito, malalaman natin lahat yan. Sino kaya ang dihado sa tingin mo? In the ordinary course of things, Iho, dihadong-dihado yung biker. At the outset, I would like to laud General Torre for placing the organizational interest over and above his personal interest by resigning from his post because of the flack that the organization is receiving. So, according to the chairman, it's good. But please allow me, Mr. Chair, to ask some questions. May I know whether Mr. Gonzales is a retired PNP personnel or a dismissed PNP personnel? Who would be able to answer that? Kasi kanina, retired, dismissed. So may I know whether Mr. Gonzales is a retired PNP personnel or a dismissed PNP personnel? He was dismissed, sir. He was dismissed. Yes, sir. I would like to, I have here on record, he was dismissed when? 2016 or what? 2018, sir. 2018. So doon siya na-dismissed. But he never retired or he never was retired. Actually, this morning, sir, I conducted my own investigation with the PRPS, and I already sent them a notice confirming the possibility why he was allowed to get lump sum. So I am checking on this, sir. As the director for investigation, I heard some rumors that he was able to get his lump sum. So I have yet to receive the official report from the PRBS. So, Okay, kindly, and the next hearing, will you please bring the answer to the query? Yes, sir. If he has, or if he had received his lump sum, Yes, sir. then he has retired. Di ba? yes, sir. Accordingly, sir, he received his lump sum and using a fictitious clearance. What? So I have yet to find out the truth about that, sir. I only received the information this morning, sir. Kaya nga, sa susunod na hearing natin, could you please furnish this committee all the information regarding whether Mr. Gonzales has been retired or has been dismissed? Yes, sir, Your Honor. Kasi pag nakatanggap siya ng retirement benefits, di na-retire siya. Tignan niya, hindi malaman kung retired ba o dismiss.
Kasi ano ang kumakalat sa mga marami nagtatanong, ano ba talaga ang ano niya, status niya noon? Dismissed ba o retired? Yes, O, sir. sinasabi nyo, finake niya yung kanyang kwan. It's just all my Well, assumption, sir. Oo. But I'm waiting for the official report from the PRP, yes, sir. sige. Basta sa susunod na hearing, pakibigyan nyo kami ng kumpletong report niyan. Yes, Your Honor. We will- Kasi pati ako nahihilo kung retired siya or dismissed it. Yes, sir. I was also looking at his PAIS database. Thank you. Yes, sir. This morning. Thank you, sir. I'll give you the update regarding this case, sir. Thank you. General Sir. Torre, I watched your interview together with Mr. Gonzales. May I know what is the present occupation of Mr. Gonzales? Kasi maraming media na nagtatanong doon pero he was very very evasive. So, would you know ano po ang occupation of Mr. Gonzales? Tinatanong ano ba ang trabaho ni Willie Gonzales? Ano ba? Kasi nga mga kabayan, kung napanood ninyo doon sa mga interview, kung napanood ninyo doon sa press conference na ginawa nila General Torre at saka nitong si Willie Gonzales, ang nangyari mga kababayan, tinatanong siya kung ano ba ang trabaho, hindi naman ho sinasabi. Ito. Currently, During that time, sir, I believe that he is acting as a bodyguard of somebody I have not identified and I have not seen any document that will support my this information, sir. Paano sasabihin? Kahihiyan yun. Baka sampahan pa siya ng kaso. Tinanggal naman sa serbisyo na di ba? Tinanggal ka agad nung malaman na mayroong ganyang viral video. So I have not seen any employment contract or any identification card regarding that matter. I asked for him. I asked that from him. He did not provide it, sir. allow me to ask my question sometimes in the Tagalog dialect simply because sinasabi ng mga nanonood ko minsan hindi nila maintindihan yung English. Oo. Dapat. Tagalog tayo So, kung pwede Tagalogin. So, hindi mo, nung tinatanong ng media, naririnig ko yun doon sa video, hindi mo man lang tinanong si Mr. Gonzales kung ano na yung hanap buhay niya ngayon? Tinanong ko, sir. Ano sabi niya? VIP security, sir. Security nino? Ayaw sabihin, sir. Ha? Ayaw sabihin, sir. Bakit tayo sabihin? Bakit kaya? He might be protected. Siguro pa protection din ng kanyang amo. Kasi wala namang kinalaman yung kanyang amo dun 'Di ba? Yung kanyang pinagsiservisyon. Walang kinalaman. Siya yan Mismong si Gonzales yan Protecting his principal, sir. Ang sinabi niya na Or sarili niyang pinoprotektahan siya, baka sipain siya dahil sa ginawa niya? possible, Nasipa na talaga. sir. Oo. Kasi nagtataka ako bakit hindi nyo pwedeng patugain siya doon sa kanyang hanap buhay. When in fact, kayo ang nag-provide ng platform para mag-explain siya sa publiko, which caused you receiving flack from the people. Yes, sir. Di ba? Kasi sinasabi doon sa kuwan, Congressman, interject lang ako dyan. Papraso. For your Sige. information lang. Alam mo naman tayo mga congressman, medyo may mga May mga marites. Marites din yung mga congressman nadidinig din tayo yes, may mga marites na nagsabi na bodyguard siya ng isang justice. I think, hindi ko malaman kung Supreme Ito sabi ni Eva Ortega. True po, Tagalogin, wag English. Kasi Bisaya at Pilipino tayo, kaya bangan kasi mag-English, Pinoy naman kaharap mo. Yes, tama. Mahilig sila mag-English Court or whatever. Pero tinanggal na daw. So, yun lang for the information of Shoutout sa misis ko, nanonood ngayon. Day off ng misis ko ngayon Ayan, shoutout sa'yo. everybody. Pero hindi po yan, wala pong ano yan. Wala resibo. Pero kung tinanggal na siya, good for him. thank you Mr. Chair, may I proceed? Yes. Nandito po ba yung station commander o chief of police na nag-imbestiga doon? Sabi ni Marvin Kakatyan, kurap din yan si General Problem. Kurap agad. Alam niyo, hindi niyo masisisi talaga yung mga tao kung ano sabihin. Dahil nga, alam niyo, mahirap. Kasi pag titignan ninyo,
Sabi nga nung iba, inaabugaduhan eh. Sa situation na yun? I think the person is hindi ba si I think it's outside, sir. Hindi si Arceo? Hindi, no? Si Randy Arceo? Hindi, no? Lieutenant Colonel Jake Barilla, sir. Wala siya rito, wala na. He's not in the room. Andito ba? Andito, General Natate, sadya ba? Andito raw, andyan. Outside, sir. Sige, antayin natin siya. Kahit na sino sa representative ng Philippine National Police or NAPOLCOM, kung titignan po natin yung sitwasyon, ito isang biker, nagbabike lang versus a motorist na mayroong sasakyan. Dahil sa isang sitwasyon na dala sa presinto. Nandito na ba yung station commander? Yeah. And Katulad doon ng sinasabi ko sa inyo, nung mga nakakaraang live natin. Anong laban ng isang bisikleta sa 4 ang gulong? Yung bisikleta, 2 lang ang gulong niyan eh. Any moment, pwede yan konting sagi lang yan. Pwede ho yan mabagok ang ulo dahil bumagsak. 'Di ba? Anong laban naman ho niyan doon sa 4 ang gulong? Yun ho yung isa doon na dihadong-dihado dito si biker. Kasi kung nasa matinong pag-iisip po itong si Willie Gonzales na nakakahiya sa kanyang mga dating kabaro na nakakaladkad na naman ang kanilang organization dahil po sa ganitong viral. Ngayon, mga kababayan, kahit po sabihin natin na konti lang yung pagsagi-sagi niya roon sa bisikleta, malaki po ang tendency na mas baka ho yun ay magbagok ang ulo, baka mamatay pa ho yun. Hindi pa makasahan ng baril. O, di ba? Ma'am Jody Basco, mega love shoutout po sa iyo from YouTube. Ma'am Bill Macalanta, shalom po from Israel. Meno. Ito sabi, meron siyang explanation dyan ng interview ni Katunyeng, si ex-police Willie Gonzales about dismissal, about Lansam. Your name, please. Police Lieutenant Colonel Jake Barilla po, sir. Thank you. Sino po ang nagdala kay Mr. Gonzales o kay Alan Panjola sa estasyon po ninyo? Sila Patrolman Murillo po, sir. Patrolman? Murillo. Ayan. Sabi ni Chiche Banyes Butel. Ito tama to si Chiche. Hay nako, yan problema sa Pinoy kasi pag may kapit, tagal matapos investigasyon. Nakita naman na mali ang kotse, naka-park sa tamang way ang siklista porket may pera ang taong madali lang takutin ng ordinaryong tao. Ang ordinaryong tao. Alam mo nga Ma'am Cheche, ang nangyari may baliktad eh. Ang pinagbayad pa itong siklista ng 500. Nagastusan pa si siklista ng 500. Although yung 500 sa ordinaryong Pilipino, mahirap po kitain 'yon. 'Di ba? Mahirap kitain 'yon. Pero anong nangyari ho, pinagbayad pa siya ng 500. Nagkaareglo nga sila pero pinagbayad pa ng 500. Murillo. Yeah, pera. Yung crew po ng aming mobile patrol. So sila ang nandun doon sa incident area. Bali sila po, sir, Your Honor, yung kumuha dun sa both parties sa traffic sector 4 po. I beg your pardon, could you please repeat your answer? Sila po, sir, yung kumuha sa both parties dun sa traffic sector 4. Traffic sector 4, yung kung saan nangyari yung insidente. Yes, sir, yung sector po na nag-conduct ng initial investigation. Initial investigation. Sa traffic accident po. Bakit inilipat? Hindi ba traffic altercation yon? Bakit inilipat po doon sa, inalis po doon sa doon sa traffic sector 4? During the conduct of investigation, lumalabas po kasi na may complaint against doon sa
na grave threat as well as malicious mischief committed by both sides, Your Honor. Committed by both side. Mga kababayan, pareha sila nagkaroon ng kaso. Anong kaso noong siklista? May kaso ba yung pagtapik niya doon sa sasakyan ni Willie Gonzales? O mas malaking kaso yung pagkasa ng baril ni Willie Gonzales doon sa siklista? Di ba mga kababayan? Bakit magkakaroon ng kaso? Anong kaso ng siklista? Huh? Grave threat and malicious mischief committed by both sides. Kindly tell me, pwede po bang mag-grave threat yung nagbibisikleta? Pwede ba? Pwede ba yung grave threat doon sa bisikleta? Parang kakaiba. At walang armas? On the part of Hindi. Sagutin mo muna ako. Pwede bang mag-grave? Wag niyong galitin si Kong Akop. Parang nangyayari, lumalabas, parang kakasuhan niyo pa yung siklista eh. Just me, game. Sabihin mo kung po pwede. I will take your answer. on the part of cyclist, Your Honor. Yes. Pwede ba siyang mag-commit ng grave threat? Kasi sinabi mo, both parties eh. Wala po, Your Honor. Bali yung grave threat po, doon sa side ng cyclist against kay Mr. Gonzales. Yung grave threat pala, against pala, doon kay Gonzales. Yun ang ikakaso kay Gonzales. Oo. Ano na yung ikakaso doon sa siklista? Panoorin natin. Tapos yung mischief naman is complaint ni Mr. Gonzales against doon sa cyclist. Malicious mischief doon sa doon sa bisikleta, doon sa siklista. Yun ang ikakaso. Malicious mischief. Sabi ni Koreano ba yan? Korea ba yan? Japanese. Deadly weapon daw yung bike. gusto pa kunin ang 800 ni rider. Sabi ng rider, gutom siya, wala na siya pagkain, kaya 500 na lang binigay ni rider. Ambot sa langaw, pilay. Sa tungaw. Yan, magtrabaho na po. Pagalitan na ako ng amo ko. ng Arabo. Assalamualaikum sa iyo, Eva Ondrega. Assalamualaikum sa iyo. Ayan. Mga kababayan, kakasuhan yung sinampahan ng kaso yung siklista ng malicious mischief. So, when the case was turned over to your station, Andali, paalala lang doon po sa mga nasa Facebook, 800 plus tayo, baka naman pwedeng makahingi ng likes dyan. Isama nyo na rin yung pag-share, baka naman. Salamat po sa inyong lahat, yung mga naandyan, mga nakakalimot, mag-like at saka mag-share, baka naman. Game, tuloy tayo. Salamat po sa mga magla-like at saka mag-share. alam na kung sino ang may diferensya doon sa Si Tita Pia lumipat sa Facebook. traffic altercation. Yes, Your Honor. Sino po ang may diferensya? Kung alam na ninyo before na turn over dyan sa inyong stasyon. Based dun sa statement na binigay nung cyclist, inayon po niya sa statement niya na tinapik niya yung kotse nung Mr. Gonzales. Masama po ba yun? Or Ayun yung tanong. Masama ba yun yung pagtapik doon sa kotse? May kaukalang parusa ba yun? Meron bang nakasaad sa batas? Na ganon? Nako sabi nga ni Bebang Mosang, dami nyo sinasabi, tama man o mali si Kalbo. Kalbo talaga. Mali pa din. Dahil binunutan niya ng baril yung siklista. At syempre, sasakyan na ng mga epal yan. Syempre. Grabe. Mas dangerous na pala ang bike kesa sa kotse. Salamat Eva Ondrega sa pag-share mo. Thank you po. Thank you po sa pag-share. Ayan. Pagtapik sa kotse, bumaon daw yung kamay nung siklista.
Ano yon? Si Wolverine? Si Wolverine ba yon at bumaon ng kamay? Oh. Kasi ako mga kabayan ha, nasa car industry ako. Nasa car industry po ako. Kahit po tapikin mo yan, hindi po agad-agad yan magdedent. Until now, currently employed po ako sa car industry. Number 1 car industry po ang aking pinagtatrabuhan. At kami ho ang mga nagre-repair ng mga banggang sasakyan. At kahit na anong sabihin mong tapikin, yung sasakyan, hindi ho basta-basta yan magdedent. Kahit pa sabihin mo, kasi lalo-lalo na nakabike. 'Di ba? Nakabike po yan. Yung isang kamay, nakahawak na siya sa manibela, at yung isang kamay, habang umaandar sila, tatapakin. Hindi ho ganun kalakas yun. Imposible. Baka ang ginawa ho, diniinan na lang kung saan tinapik, ay baka ganun na nangyari. Di ba mga kabayan? Imposible po. Napakalakas naman ng taong yun. Baka si Wolverine yun kung ganun nang nangyari dun sa kotse. Di sana, magbibisikleta na lang din ako, tsaka si Kong Akop, sabi ni Kong Akop, magbisikleta na lang siya. Kasi ang lakas naman kung magkakaroon ng dent. Di ba mga kabayan? Tuloy. Did the cyclist commit any violation of law when he did that? Lumalabas to kasi, Your Honor, na Teka, huwag kang kuhan. Sagutin mo muna ako. Yun ang nangyari. Natapik ang ego, Cherry Mendoza. Oo, natapik ang ego. Ganun yun. Dahil lang natapik ang sasakyan mo, magkakasaka ng baril. Wow! Nasaan ang hustisya doon? Mayabang talaga ang karamihan sa mga pulis. Lalo na at nakakotse pa. Akala mo sila ang mga hari. Karamihan, pero di lahat ng pulis agree. Hindi lahat, mas marami pa. Alam niyo mga nasasangkot na pulis ngayon, wala pa po sa 1% yan. Wala pa sa 1% ng organisasyon ng kapulisan. At huwag lalahatin. Kasi nga, may nag-message sa akin kahapon mga kabayan. May nag-message sa akin. Ano ang sabi? Anong tanong sa akin? Sir, tanong ko lang po, dapat pa po ba nating pagkatiwalaan ang kapulisan dahil po marami ng lumalabas na balita na puro pulis? Dapat pa po ba akong magtiwala sa kapulisan? Alam mo, sagot ko dun sa nag-message sa akin, ito, magandang araw po, sir. Unang-una, yan pong mga nai-involve na pulis na yan po yung mga pulis iskalawag. Yan po yung mga pulis na mga masasamang pulis na nakakasira at umaanay sa organisasyon ng kapulisan. At sabi ko rin sa kanya, wala pa ho sa 1% yan. Kaya manatili po tayong maniwala at magkaroon ng pag-asa sa kapulisan. Kasing sadya lang talaga na mayroong mga pulis. Tignan nyo ha, may mga doktor na barumbado. May mga doktor na ganun din, di ba? May mga nasa posisyon din. 'Di ba, mga private sector. Ganun din naman, 'di ba? So, kung ano yung mga nangyayari sa lahat ng organization, hindi po perfect 'yan. Kaya pilit pinay-perfect. Kumbaga, yan po yung mga tao na kahit nabigyan mo pa ng gaano karaming sweldo, doblehin mo, triplehin mo 'yon, ay walang kakontentuhan. Ibig sabihin, nasa ugali na po nila 'yon. Nagkubli sila sa uniforme nila at ngayon sila po ang umaanay sa kapulisan. At it means, mga kabayan, manatili tayo na nagtitiwala pa rin sa pulis. Kasi mga kabayan, marami po akong kakilalang pulis. Hindi po nasasangkot sa ganyan. Marami akong kakilalang pulis na matitino at mga faithful pa sa kanilang mga pamilya. Yun yung mga pulis. Ayaw ko ng pangalala, baka di ba? Pero marami akong kakilala. Marami akong kakilalang pulis. Kung mapapanood nila, alam nila kung sino yung mga sinasabi ko. Ganun lang yung kasimple. Tuloy. Bago ka mag-explain, did the biker or the cyclist commit any violation of law nung tinapik niya yung sasakyan ni Mr. Gonzales? yes, Your Honor. Yes. Na he committed a crime? Did he commit any violation of law? Yes, sir. Yes. And
Yung pagtapik daw doon sa kotse ni Gonzales, may committed violation daw sa batas. Anong committed nun? Anong violation? May nakasaad ba sa batas? Committed of violation? A crime? Doon po sa pagtapik lang doon sa kotse ni Gonzales? O kaya kayo mga kaubayan, wag ko kayo basta lalo ng mga nakaparking ha. Wag kayong tapik ng mga sasakyan, bawal pala 'yun. Oh, bawal ha. Di ba? Di ba? Di ba? Oh, sabi ni Bastigo. Sabi niya rito. Tuloy mamaya natin tuloy ito. Basahin ko lang to. Sorry sir, paano niyo po nasabi na 1%? Sabi ko, Baste, wala pa sa 1%. Wala pa sa 1%. Hindi 1%, na wala pa sa 1%. Okay? Lang ang mga pulis natin na mga ganyan. Ito lang mga nakikita natin na nabisto pero madami sila. While I do agree, not everyone is bad. Pero imposible na 1%. Alam mo, ilang libo ba ang kapulisan natin? Ilang libo ba ang meron na bang 3,000 ang meron na bang 3,000 ang ang mga pulis na nasasangkot dito ngayon? Wala pa naman, di ba? Iilan-ilan lang to mga individual. So, yun yung sinasabi natin. Kahit pahotig na natin sa record ng PNP, less than 1%. Okay? Go. What crime is that? Pwede po siya magiging unjust vexation. Alin? Unjust vexation po. Unjust vexation. Wala naman ako narinig sa iyo na crime kanina na unjust vexation eh. Sabi mo, grave threat at saka malicious mischief. Naging malicious mischief po dahil po yung sasakyan nag-incur po ng dent doon sa malapit na sa may bubong niya, Your Honor. Sa bubong. Yan po. Malapit sa bubong. So mga kababayan, kung malapit sa bubong yan, inasa pilar yan. Pagitan po yan ng bubong at saka noong quarter panel, pilar post, outer pilar post, ay mga kababayan, matigas yun. Matigas yun. Maniniwala pa ako kung malapit sa bubong mismo kasi medyo malambot lang talaga yun. Pero kung sa pilar post, nako, malabong mangyari magka-dent yun. Imposible. Matigas yun eh. Yun ang mga pinakang poste ng sasakyan. Doon sa pagtap ng Sabi ni Johnny 2071, wala ba bago? Replay na yan. Johnny, binibigyan nga po ng reaksyon. Kahit replay, 'di ba? Binibigyan ng reaksyon. Doon po kayo manood sa mga bago. Salamat. andun sa bubong, it caused a dent. Yes, Your Honor. Hindi, ang lakas pala ng siklista. Magiging siklista na rin ako kung gano'n ako kalakas ang mangyayari sa akin. Siyempre, nakakaano eh. Diba? Sabi dito, ni Kong Akop, magsisiklista na rin siya kung ganong kalakas. Pero hindi ako naniniwala talaga mga kabayan eh. Malakas, sobrang lakas. Diba, kung pinukpok mo yan ng kung anong matigas na bagay, siguro. Diba? Kung matino po yung kung matino po kayong puliser, dapat isipin nyo na po muna ang kapakanan ng lahat. Hindi yung basta-basta na lang kayo bubunot ng baril at itutok sa kapwa mo tao. Parang di po kayo nagpulis niyan, sir. Paano kung nakalabit mo yon at napatay mo? Maibabalik mo pa ba ang buhay niya? Huwag ganun, sir. Mas lalo nyo pong dinudungisan ang pangalan ng kapulisan niyan, sir. Pag ganun. Yes, tama. Agree ako sa iyo, Joms Ribok. Yes, agree ako dyan. Thank you. Alam mo, Iho, what I'm trying to point out is, yung ordinary na tao, at saka isang nagpapanggap na retired na policeman, dadalhin mo sa isang istasyon kung saan siya nanggaling. Sino kaya ang dihado sa tingin mo? Yun Ako, nakikita ko dyan, dihado yung biker. ang gusto ko ipakita sa inyo eh. Na isang tao
Sinasabi na retired policeman siya Mm. or whatever dismissed policeman at galing sa inyong organisasyon, dinala sa isang istasyon na may kakilala sa mga istasyon na yan, kayo na rin nagsabi nun, ano kaya ang mangyayari? Tingin mo? Alam na ibig sabihin nun. May pagkabayas ang dating. In the ordinary course of things, Iho, dihadong-dihado yung biker. Tama. Ano sa tingin mo? Kaya nga ako nagtataka, siya pa ang nagbayad ng 500 pesos according to the report of the good attorney Fortune. Di ba? Batin mo ako. We have no idea about yung bayaran sir na 500. Mhm. Wala po kami idea. So when they entered into an amicable settlement, basta nagpatawaran na lang sila? Yung nung pag hatid sa kanila sa Galas Police Station, pinaliwanag sa kanila nung aking investigador kung ano yung magiging kaso nila nung both parties. So, Inano daw yung magiging kaso both parties ng dalawa. during the course of initial investigation, nag-manifest po sila verbally na magsisettle sa dalawa. So, ang ginawa ng aking investigator, gumawa ng referral, papunta sa barangay para doon ayusin or magkaregluhan. Kasi sa PNP, bawal po ang magkaroon ng kareglo. So, para hindi kami makulayan, nirefer namin sa barangay for mediation. Mediation. Anyway, nasabi ko na rin yung sinasabi kong hindi tama na sitwasyon eh. Kasi kayo na rin ang nagsabi na dihado yung siklista pag ang kaharap niya ay may baril na sa loob ng police station at saka nakasama pa niya yung mga nandun. You know, kung titingnan po natin yung siklista, kaya ayaw niyang i-avail yung services ni Attorney Raymond Fortune. Bakit? Alam mo ang sabi niya, sa tingin ko, sa isip lang niya, ay liliit yung mundong kinagalawan niya. Kung titingnan po niyo yung simpleng tao, ayaw niya ng trouble. Hindi ba dapat kayo na naka-uniforme ang titingnan po ninyo kung sino po ang nasa tama. At sa tingin ko, mukhang nasa tama yung siklista eh. May I, sir? We have our CCTV in our office and makikita po natin doon na hindi under duress yung siklista at hindi po siya pinilit na makipag-ayos doon kay Mr. Gonzales. Wala naman akong sinasabing ganun eh. Di ba? May sinabi ba akong pinersa niyo siya? Wala naman ah. Liday? Ang sinasabi ko lang, kung isang tao na isang siklista, ang makakaharap niya sa police station ay isang dibaril at kasama ng mga pulis na nandun dati. Sino ang dihado? Yun lang naman sinasabi ko eh. Siyempre, yung siklista. Hindi ko naman sinabing pinersa ninyo. Please do not put words into my mouth. Yes. Masyado kayong ano ba yung tawag doon mga kabayan? Masyadong guilty. Di ba? Ba't ka nag-explain? Anong dapat i-explain? Masyadong guilty. Di ba? Kasi madalas na nangyayari yan eh. It has been done during my time and I think it's still being done now. Mr. Chair,
Marami po salamat. Okay. Okay, thank you so much, Congressman Akop. Anyway, mga kabayan nagulat ang driver ng kotse kaya nga nagalit at dapat ipa-autopsy yung sasakyan kung nagkaroon ng damage. Ngayon, yung investigador magbasa muna ng revised penal code to see to it what case be filed against the biker. Tama, 'di ba? Mga kabayan? Kasi nagtataka ako bakit kailangan pang bigyan ng 500? Ano yun? Pagkatapos mong kasahan ng baril, may 500 pesos ay ibibigay sa'yo. Tapos ang kini-question nga ni Kong Akop, din pa dinala doon sa mga police station na merong mga kakilala yung taong nagkasa ng baril. What happened? Diba? Kaya yung iba, hinay-hinay sa pagmamaneho. Kawawa Ang nangyayari, minamaliit yung mga biker. Diba? Minamaliit po yung mga biker Ang liit ng tingin sa biker. Buti pa nga yung biker hindi nagbibigay ng polusyon. Di ba? Hindi nagbibigay ng polusyon yung mga biker na yan. Walang makina. More on exercise ang dating. Robot yung siklista, tinapik lang ang kotse na nabingot na. Meron yata bakal yung gloves ng biker. Di ba? Grabe. Anyway, maraming salamat po sa inyong lahat mga kababayan.